Brothers and sisters, marami kasing nagtatanong, Diyos ba si Kristo? So, yun ang video natin ngayon at tunghayan natin mga kasagutan na yan. So, ganito kasi yan mga brothers and sisters. Oo nga't walang talata sa banal na kasulatan kung saan katwirang sinabi ng ating Panginoong Kristo na siya ay Diyos o ako ay Diyos na sinabi niya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya kailanman ipinahayag na siya ay Diyos. Isa sa mga halimbawa ay ang sinabi ni Kristo sa Juan chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Sa biglang tingin, tila hindi ito tuwirang pag-angkin na ni Kristo na siya ay Diyos. Ngunit para sa mga Hudyo, ang sinabi ni Kristo ay tiyakang ang pag-angkin na siya ay Diyos. Ganito ang reaksyon ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos. Ngayong tao ka lang. In 1 chapter 10 verse 33, sa nabanggit ng mga talata, hindi itinuwid ni Kristo ang mga Hudyo, gaya ng pagsabing hindi ko inangkin ang Panginoong Diyos. Ipinahiwatig lamang nito na si Kristo ay Diyos nang kanyang sabihin, ako at ang Ama ay iisa. In 1 chapter 10 verse 30, sa 1 chapter 8 verse 58, ganito naman ang wika ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi ko sa inyo, bago pa pinanganak si Abraham, ako ay ako na. Muling kumuha ng bato ang mga Hudyo at tinangkang batuhin si Kristo. Bakit kailangan batuhin ng mga Hudyo si Kristo kung wala siyang sinabi na paniwala nila ay pamumuso na pangalan ng kataas-taasang Diyos? O di ba? Kasi kapag hindi ka nang babasa ng Biblia, hindi mo talaga maunawaan yan. Magbasa kayo. Sinabi sa 1 chapter 1, sa pasimula pa ay naroon na ang salita kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Sa 1 chapter 1 verse 14, nakasaad naman ang ganito. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Ito'y malinaw na pagpapahayag na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sinasabi sa atin sa Gawa chapter 20 verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa katawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa iyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang itinubos sa pamamagitan ng kamatayan kanyang sariling anak. Sinabi din sa Gawa chapter 20 verse 28 na tinubos ng Diyos ang kanyang Iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa mga tuwid, si Kristo ay tunay na Diyos. Ayun. Itinubos tayo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kung kinu-question nyo ang kapangyarihan ng Diyos, kayo ay hindi sa Diyos. Dahil kinu-question nyo ang kanyang kapangyarihan, lahat ng bagay kaya niyang gawin. Maging tao siya o kung ano man siya, kaya niyang gawin. Dahil siya ang Diyos, siya ang may lalang ng mga bagay sa kalangitan at kalupaan. Brothers and sisters. No? Ganito naman ang sinabi ng alagad na si Tomas kay Kristo, Panginoon ko at Diyos ko. In John chapter 20, verse 28. Sinabi naman sa Tito chapter 2, verse 13 na palakasin natin ang ating loob sa paghintay sa muling pagparito ng ating Panginoon, tagapagligtas na si Kristo. Basahin din ang 2 Pedro verse 1, chapter 1 at sa Hebreo chapter 1 verse 8. Ganito naman ang
pagpakilala ng Diyos Ama patungkol kay Jesucristo. Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Sa aklat ng pahayag, itinuro na anghel kay Apostol Juan na tanging Diyos lamang ang sasambahin. Pahayag chapter 19 verse 10, makailang ulit din na naitala sa banal na kasulatan na simula si Jesucristo, Matthew chapter 2 verse 11, chapter 14 verse 33, and chapter 28 verse 9 at 17. Lucas chapter 24 verse 22 and 1 chapter 9 verse 38. Kahit kailan hindi sinaway ni Jesucristo ang mga sumamba sa Kanya kung hindi siya ay Diyos. Sana ay pinagsabihan niya ang mga tao na huwag siyang sambahin tulad ng ginawang pagsaway ng anghel kay Apostol Juan sa pahayag chapter 19 verse 10. Marami pang mga talata na pahayag sa banal na kasulatan ang nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Jesucristo. Ang pinakamahalagang nagawa ng Panginoong Diyos na si Jesucristo ay ang kanyang ganap na handog, ang kanyang kamatayan bilang sapat na kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan in 1 Juan chapter 2 verse 2. Tanging Diyos lamang ang pagtataglay ng kakayahan at katuwiran upang mahango ang tao sa walang hanggang kaparusahan. Tanging Diyos lamang ang may kakayahang akuin ang kasalanan ng sanlibutan in 2 Corinto chapter 5 verse 21. Sa pamamagitan ng kamatayan at pagbubuhay ng mangmuli ni Jesucristo bilang katibayan ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. So yun nga ang sinasabi ko, na ang mga taong hindi naniwala na si Kristo ay Diyos, sila ay mga bulaang mga ngaral. Sila ay mga huwad na taga-sunod ni Kristo. Na sa bunganga nyo lang nakilala nyo si Kristo talang Diyos, pero hindi nyo naunawaan at naintindihan kung sino talaga siya. So God bless and shalom everyone.